Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, magkikwentuhan po tayo ngayon. Importante tong araw na ito. Ito po ang araw ng puso, hindi ng suso. Magkaiba po yung puso sa suso, ha. Linawin ko lamang po. Ito po ang araw ng puso, ibig sabihin pagmamahalan, hindi araw ng pagmamanyakan. Magkaiba po yun, ha. Kasi alam mo naman, marami sa ating mga kababayan naloloko. Ito yung pinakamaraming naloloko ngayong araw na ito. Nagiging emotional ang mga tao. At iniisip nila, kailangan meron akong kabalentine. Ayun, hindi balentine ang ibinigay sa'yo. Anak. Dahil tatanga-tanga ka. Grabe ka naman, Banat Bay. Napapakinggan niyo po ba yung background natin na music? Oh. Ayan. Ano tayo ngayon? Chill. Di ba? Ang ganda niyang song na yan. Abangan niyo yan. I-release yan ng Banateros. Walang biro. Akala nyo, nagbibiro ko, ha. Kayong mga Banateros dyan. Meron na tayong awitin. Abangan niyo yan. Ito. Pakingge. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Alupit. Para sa bayan. Kami lalaban, pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na ba? Ayan po ang bagong kanta ng Banateros. Palakpakan! Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Di ba ang lupit? Pag tama palakpakan, Pag mali, patay tayo dyan. Nasira. Anyway mga kababayan, yan po ang abangan nyo mamaya. Natin, papatugtog natin ng buo yan. Pero bali-balita muna tayo ngayon. Kasi ngayon po ang araw ng Valentine. And yet, ito ang bubungad na balita sa atin ngayon. Walang iba kung hindi ang magjowang nagbanatan. Ay, mali. Magjowang nagbanatan? Opo. Ngayon ay panahon ng puso pero merong nagsuntukan. Meron pong nagbanatan. Merong binanatan. Kalungkot-lungkot, ano? Pakinggan muna natin tong news na to bago tayo magkomento dito, ha? Nakakalungkot, nakakainis, nakakadurog ng puso at higit sa lahat, ito po ay matinding aral sa bawat kalalakihan, kababaihan na nanonood sa atin ngayon. Huwag kayong marupok. Basag ang mukha at dugaan ang DJ content creator na si Jelly Au. Yan ay matapos sumara siyang bugbugin ng kanyang fiancé na si Jam Ignacio nang dahil lang sa simpleng tampuhan. Nasa frontline na balitang yan. Simple lang ba yan? Pakalupit namang tampuhan yan. Ang lupit ng tampuhan na yan, ha? Pambihira kayo magtampuhan. Si Gary De Leon. Perfect couple sa unang tingin. At Yun. sana all ka sa arawang ito ni na content creator at DJ Jelly Au at fiancé niyang si Jam Ignacio. Nag-nail spa date pa ang dalawa. Kaya naman, alam mo, kaya ako mga kababayan, pasensya na pero babanat ako dito lalo na doon sa mga pilingero. Post ng post sa social media. Hindi, alam mo, dyan ako busit doon sa mga magjojowang post ng post sa social media. Anak kayo ng tutsa. Kung kayo ay may confidence sa isa't isa, kung kayo ay secure sa isa't isa, tigilan nyo yung post ng post sa social media. Alam niyo nagpo-post sa social media, that is a sign of insecurity sa inyong relationship. Pinagmamalaki mo na jowa mo yan para hindi maagaw. Pinagmamalaki mo na jowa mo yan dahil para ikaw ay hindi ma-replace. Pinagmamalaki mo yan, jowa mo na, at pinagsasabi mo, ako ay taken na. Ako ay secured na kasi may jowa na ako. Kung secure ka talaga sa jowa mo,
Hindi mo na ipopost yan, hindi mo na kailangan palandakan. Kung secure ka talaga sa jowa mo, sigurado kang hindi ka loloko, hindi mo na kailangan ipalandakan sa buong mundo. Na ito ang jowa ko, walang aagaw. Hindi na kailangan ng ganun. Ang gumaganyan lang yung mga insecure na mga immature na bata. O, di ba? Kaya ako, sabi ko sa inyo gusto mong malaman ang magjowa na hindi magtatagal? Yung mahilig mag-post sa social media. Naniwala kayo sa akin. Hindi ko na kayo kailangan sampulan Iba ho yung pamilya sa magjowa Magkaiba po yun. Linawin ko lang Iba yung pamilya yung pinopost mo. Hindi problema yon because it's your family. It's like sharing the families sa buong mundo. Pinapakita mo the values you have, the trip, the adventure of your family. Iba yung magjowa. Alam mo kagad pag ang magjowa, insecure talaga Post ng post Abangan ninyo. Yung mga kaibigan yung post ng post sa social media, abangan nyo, maghihiwalay din yan. Ipupusta ko sa inyo. Kami ang nagulat sa social media post ni Jelly kaninang umaga. Namamagana ang mata at bibig niya at nagdurugo ang ilong. Basag ang mukha. Nakalagay rin sa caption na si Jam Ignacio raw may kagagawa ng sinapit niya. Jam Ignacio, halika nga, mag-usap nga tayo. Matapang ka ba? Hindi kasi... wala naman. Hindi ko siya hinahamon, mga kababayan. Linawin ko, hindi ko po siya hinahamon. Pag tinatanong ko lang kung matapang siya. Kasi yung tapang mo, wag mong ibaling sa babae. Kung totoo tong sinasabi ni Jelly Au na binugbog siya, wag mo naman sanang ibaling ang tapang mo kasi hindi nasusukat ang tapang ng lalaki sa pambubugbog ng babae. Ang tunay na tapang, ang tunay na courage, yung tunay na being strong is you're controlling your emotions. That's the definition of being strong. It is not actually yung mga high blood nagwawala sa public, nanununtok, nananakit at namamahiya in public. Those people are not strong. They're fucking weak. Sorry that's the truth. Why? They cannot control themselves. They're weak. Ang tunay na matapang, ang tunay na malakas ay yung kaya niyang kontrolin ang sarili niya, disiplinahin ang sarili niya. At kung may problema man silang magjowa sa bahay at sa mahinahong pag-aayos. Yun ang tunay na matapang, hindi yun ang bubugbog. Ang taong nang bubugbog, weak yan. Maniwala kayo sa akin. Sabi pa ni Jelly, halos mapatay siya ng kanyang fiancé. Kaya desidido raw siyang ipakulong ito. Jelly Au, ako, hindi ko alam ba't lumalabas ka sa feed ko, pero gusto ko lang sabihin sa'yo, ilagay mo na ito sa utak mo. Baka mamaya, pa-delete ka in the future. Biglang magmamahala na naman kayo, tapos ipapalanda ka mo na, everything is okay now. We have forgiven love, ganyan. Jelly Au, itaga mo na ito sa mo. Wag mo na, ipin-post mo na yan. Wag mo nang kakalimutan yan. Hindi kasi alam mo mga kababayan, hindi naman siya Hindi ko sinasabing siya. Marami ho sa ating mga kababayan natin, lalong-lalo na mga kababaihan, medyo marupok. Hindi pala medyo, marupok talaga. Yung mga nagawan ka na ng hindi maganda ng jowa mo, isang bulaklak lang, pinapatawad mo na, pinababalik mo na sa bahay nyo, sa kondo ninyo. Wag ganon, di ba? Hindi, wag ganon kasi mamaya, malambing ka lang, tapos everything is okay na hindi. Tandaan ninyo, there is a problem if your boyfriend or fiancé, whoever he is, na kapartner mo, ay sinaktan ka na. Kahit nga yung kuruting ka pa lang dapat pa lang, senyalis na yan na umalis ka na dyan. Iba yung sinasabi kong, nanlalambing na, uy, kinukurot-kurot ka ng gano'n, kurot, uy, pero iba naman yung, ginaganon ka na, iba yon. Pag doon pa lang, may senyalis pa lang ng, nagsisimula po kasi ang pag-abuse verbally. Diyan nagsisimula ang abuse. As a matter of fact, it is also under our law na verbal abuse is an abuse and it is a crime.
Do you know that? Wala akong biro, baka akala ninyo ang verbal abuse ay hindi isang crime. As a matter of fact, nandyan po yan sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ano po yan? May karampatang kaso po o katumbas ang ganyang klaseng pagtrato. Nandyan din po yan sa ginawang Domestic Violence Act of 2022. So, ibig sabihin po niyan, ikaw ay sigawan, i-abuse verbally. And eto mga kababayan, hindi lang po ito sa babae Baka akala ng iba, yung lalaki lang ang nag-abuse. Hindi, minsan nga, pati yung babae. Namamahiya in public, namamahiya ng jowa in public. Ayan po ay isang verbal abuse. And that is a crime in our legal system. Hindi po ako nagbibiro. Basahin nyo po yan. Yung Domestic Violence Act of 2022 at saka yung una ko sinabi, yung Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Women lang ang nakasulat dyan saka children, pero applicable din daw yan in some cases na dinesisyonan ng korte sa mga lalaki din. So yung abuse verbally, ayan po ay simula pa lamang ng pag-abuse sa isang tao. May kasunod pa po yan. Pag ikaw sinimulan ka ng i-abuse verbally, mag-isip ka na. Ako nga pag ikaw babae at ina-abuse ka na, naging paulit-ulit, routine, ika nga. Be-verbal abuse ka, ihingi ng tawad, be-verbal abuse ka na naman, ihingi na naman ng tawad. Ano ibig sabihin ng verbal abuse? Iba yung nagagalit Iba yung nagagalit sa verbal abuse. Yung nagagalit, normal yan Yung may tipo ng nagagalit, nag-aaway kayo, normal yan sa isang relationship. Ang verbal abuse, yung matahin ka na, kung ano-ano na sinasabi tungkol sa pagkatao mo, yung pamilya mo, iba na ho yan. Okay? Pero yung mag-away lamang kayo, nagdi-disagree lang kayo sa mga bagay-bagay, that is normal. Pero pag name-personal na, sasabihin sa'yo, ang baho ng ek-ek mo. Ang ka nga, gano'n. Ano na ho yan? Talagang pang-verbal abuse na yan. Siguro, dami ng unantot yan, kaya ganyan yan. Yung mga ganyan, hindi, alam mo, yung mga lalaki na yan, mga demonyo yan kasi yung iba dyan Yung pagka, sa sobrang selos kung ano-ano na sinasabi at bine-verbal abuse ng babae, simula na po yan ng pananakit. Una sa puso, pangalawa pisikal na. Kaya dapat iniiwan nyo na pagkaganyan. Hindi po ako nagbibiro. Yan, etong matter na ito, actually, this is non-political, pero naisipan kong i-discuss. It is because this is no longer a joke. Marami na po tayo nakikita sa social media ganito na kung saan bine-verbal abuse ang mga kababaihan. Kaya dapat po mga kababayan, mag-ingat-ingat po tayo dahil importante po na maunawaan natin ito. Dahil marami yung mga kabataan natin ngayon mapupusok na. Isipin nyo this is a simple logic. Marami sa mga kababaihan o maging sa kalalakihan ay maagang nagjojowa dahil hindi maganda ang kanilang pamilya. Hindi maganda ang kanilang relasyon sa mga magulang. As a matter of fact, may pag-aaral nga po, usually yung abuse by the parents, yung mga, alam mo naman ang mga magulang minsan minsan maano rin ang mga magulang din minsan. Yung mga parents, magulang din minsan yan. Yeah, may mga magulang niya na namamahiya ng mga anak. Buti ba yung anak ni Aling Nene? Ikaw, walang silbi, walang anak, ganyan, di ba? O minsan pa sasabi, ipapahiya ka pa in public, di ba? O, wala kang kwentang anak, bobo, tanga. Di mo gayahin si mga ganyan. Yung hindi sila na-appreciate, tapos lahat na lang ng ginagawa ng bata mali. Merong way of disciplining them yung mga bata na hindi mo kailangan ipahiya. Lalong-lalo na in public. Hindi mo rin kailangan sabihin na walang kwenta, wala kang future, wala kang mga ganyan-ganyan. Alam mo, because of that, marami ang nagre-relationship na maaga na mga anak. Marami ang naghahanap ng security
sa mga lalaki ngayon. Nagiging vulnerable sila. Hindi ako na-appreciate na magulang ko. Walang kwenta magulang ko. Mga demonyo. Maghahanap ako ng iba na mag-a-appreciate sa akin. O eto namang mga leon. Mga roaring lion. Waiting to devour. O diba? Naku, maghahanap ng babae yan. Mga babaeng vulnerable. Mga babaeng hindi minahal sa pamilya. Maghahanap tuloy sila. Pag naghanap sila ngayon ng mga babaeng hindi minahal sa pamilya at vulnerable, lolokohin nila sa simula. Sila akala mo ibibigay ang lahat ng pagmamahal sa iyo. Lahat ipapangako sa iyo, bumuka ka lang. Hindi totoo po, ganun po mga kalalakihan. Lahat ipapangako sa iyo basta makuha ka lang. Kasi marunong, alam mo, ang mga lalaki may PhD yan. PhD sa pambobola. Pinag-aralan nila mula elementarya, high school hanggang college. Kaya yung mga matatanda, yun ang pinaka may PhD. Alam nila kung paano mangakit ng bata. Alam nila ho. Alam mo nila na they just have to secure yung tao sa kanyang future, sa kanyang... Kaya pansinin mo, ang dami dyan mga dirty old man. Buti na lang, hindi pa ako dirty. At higit sa lahat, hindi ako old man. Pero, ngunit natapwat subalit, ganyan no ang estilo nila. Bakit to? Ang ugat niyan sa pamilya. Tama, mali? Ha? Ang ugat niyan dahil ikaw ay inabuso sa pamilya. Eto, masakit. Umalis ka nga doon, nagrebelde ka nga sa pamilya para makahanap ng pagmamahal sa ibang tao, pero yung natagpuan mo ay mas malala pa pala. Sasaktan ka pa hindi lang sa puso, hindi lang verbally, pati physical. Kaya na lang din, ganito ang mga nangyayari sa ibang mga sitwasyon. Again, I am not confirming that Jam Ignacio did this. Just to be clear, okay? This accusation came from Jelly Au. Binabalita lamang po natin. And I am just giving you an example, general example, na may mga ganyang klaseng instances sa mga babae at lalaki. Bakit to kanyo? Kasi remember, itong mga lalaki na ito came from imperfect family as well. So, you came from an imperfect family, you didn't settle that in yourself, and here's this guy, came from an imperfect family, hindi rin niya na-settle yung sa sarili niya, pinagsama kayo, ano sa tingin mo mangyayari? Imperfect relationship. Disaster. Bakit? Kasi hindi nyo muna isinettle yon within you. Until you settle it within yourself. Yung mga skeleton, mga sugat na nakuha mo sa magulang mo, hanggang hindi mo sinisettle yan, it is impossible and very hard for you to love another person. Ikaw nga na-hurt, nasaktan, hindi ka natuto magpatawad sa mga magulang mo. Hindi mo na-settle yun, naayos sa sarili mo yun. Pumunta ka sa iba para humingi ng kakulangan ng magulang mo. Yung pinuntahan mo, may kakulangan din yung magulang niya. Pinagsama kayo ngayon, anong nyari? Pareho kayo may kulang, you expect something from one another, and pag hindi na fulfill yan, you will hurt one another. That's the truth in life. You understand? Nagalit ka, Banatbay? Ba't ka nagalit, Banatbay? Kasi alam mo, mga kababayan, ang dami ko na nakikitang ganyan na relationship. Ang dami ko nakikitang nag-aaway-away dahil they expect something from the other person. Kaya nga ako, honestly, what is the secret in relationship? It's being complete without your partner. If you are complete without your partner, you will not expect something from your partner. Kumpleto ka na eh. Hindi mo na siya kailangan. Dagdag na lang siya. So kung magkulang man siya sa buhay, okay lang ako. I'm still complete without him or without her. I'm okay. Kasi nga, you are a complete person. And there are a lot of ways to do it. One is you settle your relationship
with your Creator. Learn to accept your imperfection. Learn to accept na ikaw ay walang kwenta, nagkakwenta ka lang dahil ikaw ay nilikha ng Diyos at minahal niya. If you understand the love of God, therefore you can love other people. But if you do not understand the love of God, you can never love unconditionally sa ibang tao. You understand? Unless you understand that, naku po, maniwala kayo, ang relationship nyo disaster. Bakit? Demand ka ng demand dun sa tao na partner mo. Eh siya rin naman may demand, hindi mo lang alam. Baka tinatago lang niya sa iyon. Baka akala mo ikaw, kasi ito ang picture ng relationship sa Pilipinas eh. Babae lang ang pwedeng mag-demand. Yung lalaki hindi pwede. Hindi nyo lang alam, nagde-demand din yan sa iba nga lang, hindi sa inyo. Kaya usong-uso yung mga betka. Bakit? Eh kasi wala na sila magawa eh. Ikaw, putak ka ng putak. Demand ka ng demand. Oh, pag sinita ka naman, away lang. So tatahimik na lang yan. Maghahanap na lang yan, nakabet na hindi na magre-reklamo. Tama, mali. Gago! Kasi nga po, both of you do not understand love. Love is not taking, it is giving. Yan ang maintindihan natin. Kaya nga po, mga kababayan, sinasabi ko na sa inyo, with regards to this issue, yung pananakit, saan po ba nagsisimula yan? Alam mo kung saan nagsisimula yan? Ang ganda na sinabi ni Rick Warren dyan. Hurt people, hurt people. Ano ibig sabihin nun? Ang taong nasaktan ay mananakit ng tao. Hurt people, hurt people. If you do not understand, ganito lang kasimple po yan. Yung mga ganyan tao, nasaktan yan along the way ng kanilang pamilya. Kaya sila nananakit. Kaya number one na titignan ninyo sa magiging jowa ninyo ay yung relationship niya sa kanyang magulang. Anong ibig sabihin nun? Even if masama yung kanyang magulang, at justifying na siya rin, kasi ako masama, kasi masama magulang ko. Maniwala kaysa maniwala sa akin. Pag hindi ayos ang buhay niyan tao na yan, mananakit yan ng ibang tao. Una, emotional hurt lang, verbally lang. Pero eventually, dediretso yan sa physical hurt. Marami ngayon, this is the truth marami ngayon, Pilipino, ang physically abused. Pero hindi lang nila kaya, wala lang silang courage ilabas yun. Dahil natatakot sila, I don't know, maybe emotionally, financially, or whatsoever. But they are abused. They're just afraid. Hindi sila nagsasalita. Marami po niyan sa Pilipinas. And, I really admire what Jelly Au did. Kasi kahit papaano, nung talagang sukdulan na, tumakbo po siya. Eto, nangyari. Tuloy natin tong balita na to. Kwento ng mga kaibigan ni Jelly, hindi pa naidetalye ng influencer kung ano ang ugat ng pananakit. Pero nagsimula raw magkalabuan ng dalawa sa simpleng tampuhan dahil sa isang kaibigan. Nagkasagutan sila hanggang sa nagdilim daw ang paningin ni Ignacio at sinuntok si Jelly. Sa sobrang galit ni Ignacio, binitbit nito si Jelly, isinakay sa kanilang sasakyan at dinala sa Pampanga. Habang nasa biyahe, patuloy raw ang pananakit na inabot ni Jelly. Nung nakainom po si Jam, siguro na sobrang piko niya po kay Jelly pagdating daw po sa sasakyan, pinagsasapak na siya, binugbog siya. Dahil habang wala nang palag si Jelly. Habang nasa NLEX, hindi raw gumana ang RFID ng sasakyan ni Ignacio. Dito na nakakuha ng pagkakataon na tumakas mula sa sasakyan si Jelly. Buti na lang po, nakahingi siya ng tulong. Pagdating sa toll gate, nagsisisigaw po si Jelly Au at nakahingi po siya ng tulong. Doon na po lumabas si Jam ng Ignacio. Nagtatatakbo na po siya. Agad na saklolo. Tatakbo o ano? Nagmamaneho. Joke lang po. Malaman nagmamaneho yun. Kasi nasa NLEX, SLEX ba yun? O, syempre. Tumakbo yung sasakyan niya. Hindi naman po siya tumakbo siguro. Ng mga
tauhan ng NX. Ay, hindi. Tumakbo ata. Oo, tama. Tumakbo nga kasi natagpuan yung, yung sasakyan eh. Jelly at tinulungan siya makauwi sa Quezon City habang si Ignacio tumakas na at hindi pa muling nagpapakita kay Jelly. Bago ang insidente, paulit-ulit na raw nag-aaway ang magkasintahan sa mga mabababaw na issue. Nag-advise kami sa kanila kasi medyo... Yan yung sinasabi ko sa inyo. Pero sa isang kwento, sa isang balita, may pinag-aawayan, may pinagseselosan yung lalaki na isang whoever it is. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Ako, whether legit yung pinagseselosa ng lalaki, this is wrong. Okay? Ang lalaki o kung sino man, kahit babae, hindi dapat nananakit ng kanyang ka-relationship. Lalong-lalo na yung lalaki. Kasi siyempre nga naman, he is the stronger physically. Diba? So, hindi talaga dapat nananakit. Whether legit o hindi legit yung selos ng lalaki. Pero lagi ko ang sinasabi sa inyo, yan ang problema eh. Diba, pansinin niyo mula daw sa mga maliliit na issue, maliliit lang yung pinag-aawayan, tapos makikita mo sa social media, wow! Mapapasana all ka na lang kasi nasa beach, magkasama sa kama, pinipictura ng mga paa, yung mga ganong Hindi ko sinasabing ganon sila. Pero di ba may mga makikita kang ganon sa social media? O, di ba? Mapapaaw ka na lang. But that is not the true story. Wala kasi yung nagpo-post sa social media ng kanilang pangit na karanasan sa buhay. Karamihan na nagpo-post dyan, pinopost lang nila yung magandang nangyayari. Hindi yung nila pinopost yung mga pangit. Kaya wag kayong maiinggit doon sa mga nasa social media na nagpo-post na magjojowa. Ipopost ako sa inyo, nagpapatayan yan pag nakatalikod. Ang dami kong alam na ganyan. Personal. Personal kong alam. Personal kong kakilala. Pag nag-post, grabe, parang isang one big happy family. Ulul. Gago. Kilala ko kayo no ginagawa ninyo pag hindi kayo magkasama. Di ba? Gago. Sasabihin nyo one happy family. That's bullshit. Sorry pero kaya nga mga kababayan, anong lesson yan? Huwag kayong magseselos mapapaakit. Maaakit doon sa mga, bakit siya may jowa na? Bakit ako? Wala pa yung right person sa akin. Tanga, hindi right person yun. Hindi right person yung nakita mo. Gunggong person yung nakita mo. Kaya huwag kang inggit ng inggit dyan na bakit sila meron na ako. Ilang taon na ako? 35 na ako. Wala pa ako asawa. Hindi na ako manganganak. Yung asawa ni Abraham, matanda na bago nagkaanak. Kung gugustuhin ng Panginoon na magkaanak ka, kahit gurang ka na, magkakaanak ka. That's the truth. Huwag mong isipin biologically, hindi ka na magkakaanak, kaya nagmamadali na yung pepe mo. Sorry, pero totoo maraming ganyan eh. Wala nang pinipili dahil parang nauubusan na yung kandila. Alam mo, mga kababayan ang dumi ng bibig ko ngayon, pero kasi ibinumulat ko kayo sa katotohanan. Hindi ho ito pambabastos. Pero ito ay pagmumulat sa katotohanan na marami ho dyan bumubuka ka na kasi ang tanda ko na, baka hindi na ako magkaanak. Halika na, pasok mga suki. Di ba? At tapos nung nagkaanak, sising-sisi ka, bakit siya naging ang bumanat sa akin? Wala naman palang pera, hindi pala kayang buhayin yung anak ko. Kahit anong hingi ko ng pera, hindi niya masustentuhan. Maghahanap ka ngayon ng lalaki, na lalaking susustento sa anak mo, hindi mo naman alam. Hindi naman niya anak mo ang minahal niya, kung hindi ikaw. Pag hindi mo na naibibigay yung gusto mo, yari ka na. Tama, mali. Bakit para may pinaguhugutan ka? Wala! Gago! Kasi alam mo, ang dami kong mga kakilalang ganyan ng senaryo sa buhay nila. Tapos, minsan natatawa na lang ako eh. Natatawa na lang talaga ako. Kaya hindi ako umiimik eh pagka away ng mga magjojowa. Sabi ko sa iyo, tanginan nyo, pinasok nyo yan. Bakit di kayo lumabas? Ganyan, hingi kayo ng tulong sa akin. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi ba? Hindi naman, sama-sama ako. Pero minsan may pagkamasama din na ugali ko eh. Pagka may mga ganyan-ganyang pantao. Naarita ako eh. Walang biro, ha? Madalas sila mag-away. Hindi naman malala ko. So, nag-advise, gano'n. Kaya kayong dalawa dyan, napagbunto na ng galit eh.
Kaya kayong dalawa, ha? Huwag kayong... Baka pati kayo nagbubulahan pero meron din naman kayong iba. De, biro lang ha, biro lang. Pati yung kaibigan pinagkadiskitahan ng walang niya. Gulat na lang kami nito after 1 week nangyari to. Maliit lang naman yung dahilan natin pinagawa yan. Bibigyan ko kayo ng payo mamaya kung ano yung dapat ninyong gawin sa mga ganitong sitwasyon, ha? Nakipag-ugnayan na sa mga pulis si Jelly. Sinisikap ng News 5 na makuha ang panig ni Ignacio pero wala siyang tugon sa aming mga mensahe. Nagbabalita mula sa front. Ayan. Tandaan ninyo, ito po ay isang bagay na krimen. Okay? Yung tinatawag dyan ayon sa Revised Penal Code ng Pilipinas, yung sa Against Women and Children Act of 2004. Physical injuries. Okay? Kung isang lalaki nakaranas ng physical na pananakit mula sa asawa o di kaya yung babae nakaranas ng sakit doon sa pwede ka magkaso ng physical injuries. Defamation. Kung sino man partido na paninirang puri ng publiko, pwede niyong kasuhan yan. Okay? Psychological abuse. Pwede rin yan. And harassment, yung mga anyo ng emosyon na pang-aabuso. Alam nyo ba kahit yung babae o lalaki, may picture kayo na maseselan. Minsan kasi naman nadadala ng libog. Hindi po pagmamahal yung libog po tawag doon. Magpapadala ka ng hindi mga magagandang video call. 'Di ba? Minsan nagbi-video call kayo, 'di ba? Hindi mo alam, ini-screenshot ka na pala. Tapos pagka hiniwalayan mo siya, ilalabas siya. May kaso 'yan. Baka akala ninyo. Or kahit lalaki ka pa. Kahit lalaki ka, ikaw naman ang pinicturean nung habang nagbibihis ka, pinicturean ka nung babae para pagka sakasakali, ilalabas niya yung picture na yan pagka iniwan mo siya. Naku po. Excuse me po. Ba't naubo ka? Hindi, meron pong krimen dyan. Meron po, pwede niyong kasuhan yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang batas ay para protektahan tayo. Meron po yan. Kaya lang minsan, nagpapaloko ko kasi tayo sa mga matatamis na sinasabi ng mga partner ninyo. Papaloko kayo. Bigyan lang kayo ng bulaklak, pabango, di ba? O kwintas. Lalo na itong mga panahon ng when the women are very vulnerable, especially the single ladies in the house. They're so vulnerable on na mabola ng mga kalalakihan. Ito yung mga panahon na ang daming bolerong hindi pala bolero, manyakis na lumalaganap ng February 14. Kaya ingat kayo mga kababaihan. Dahil naghahanap sila ng mabibiktima nila na akala mo naman pag-ibig, tatanga-tanga ka. Akala mo pinangako sa'yo lahat, mamahalin ka habang buhay. Yung pala aanakan ka lang, di ba? Hindi mo alam yun, di ba? Tapos pagka nagkaanak kayo, nagdi-disappear yung lalaki. Nangyayari ang kadalasan February 14. Kaya ako inilabas tong video na ito bago mag-dinner at bago maggabi para babalaho sa mga kababayan natin dyan. At sana naman po, ako in-example ko lamang po yung kay Jelly Au. Hindi ko po hinuhusgahan yung magjowa na yon. Problema nyo yan, labas kami dyan. Although, Jelly Au, you have the law to protect you. Okay? If maganda yung ginawa mo na isinampa mo yung kaso sa NBI, kinasuhan mo, at ikaw namang lalaki, panagutan mo yan, di ba? Kung ano man yung ginawa mo, panagutan mo sa harap ng batas. Tingnan natin yung tapang mo. Dapat talagang managot ka dyan kung yan ay ginawa mo. Hindi ka lang dapat parusahan dyan ng, kasi ang alam ko, I think hanggang 6 years. Correct me if I'm wrong sa mga abogado dyan. Hanggang 6 years ang parusa dyan at saka siyempre may bayad dyan, danyos. Hindi ko alam pero sana hindi lang 6 years ang abutin mo. Sana pitik-pitikin ng itlog mo pagdating sa... Biro lang. Ikaw ba yung nang-aapi ng babae? Gaganong-ganonin ka ng mga preso dyan. Biro lang. Pero hindi ko sinasabing guilty na po yung isa, yung lalaki. Ano ka na lang, sagutin mo na lang sa husgado yung demanda ng iyong jowa. At sa mga kababaihan, not
on Jelly Au. Labas na tayo kay Jelly Au at saka yung sa jowa niya. Sa mga kababaihan, think twice. Actually, better to think 3 times, 4 times, 5 times. Diba? Or even 10 times. Before kayo magpapabola sa lalaki. Kasi ang lalaki, boladas talaga po yan. Ang mga lalaki, pag, naku po, lalo na yung mga congressman. Yung mga congressman pa naman, kayang-kaya mambola niya ng mga constituent nila. Dami-dami. Ikaw lang kaya. Mas lalo kang kayang bulahin yan. Kaya nga daming kabit ng mga congressman. Eh. Tama po ba? Meron nga akong kilala dyan. Di ko nasasabihin ko anong pangalan. Eh. May asawa. Pero nag-iba na siya. Nag-iba na siya ngayon. Nagbago na siya. Yun ang ibig ko sabihin. Nag-iba na siya ngayon. Dati, may asawa siya, matino. Ngayon, nag-iba na siya. Nagbago na. May mga ano na siya, may mga third-party particulars. Ganun. Ay nako, maraming salamat po ako si Banat Bay. Sana may napulot kayong aral kahit papaano. Kasi Valentine ngayon. Ha? Ay, sandali, hindi pa pala tapos. Hindi pa pala tapos. Meron pa pala akong kanta. Meron pa pala tayong ipi-play na kanta na sana magustuhan ninyo. Ha? Sana, ano ba tong... Ay, hindi. Iba yan. Pambira ka ba na Teros, oh. Wala. Ito. Sana magustuhan nyo to. Wait lang. Chotomate kudasai. Okay. Ito, maganda itong song na to. Pero hindi pa naman ito yung final na music video niya. Kumuha lang ako. Para lang iparinig sa inyo kasi may pagkaano ito, may pagka-love song ang datingan. R&B. Bago tayo magtapos, sabay-sabay nating awitin ang kanta ng Banateros. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Lunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Ayun! Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban.
Ganda-ganda. So, panoorin niyo. Harap ng kamera, walang halong takot. Palakpakan. Salamat po. Yan ang Banateros, boses ng